Yun na talaga nabas doon, yun. Yoy, is one night. Yun na yung ano natin, one night stand. Anong tanong natin? Ano, may kabala ba? May ano ka, mayroon kang gagawin plano to remain your direction very fair? Magkakaroon sila ng equal exposure sa show? Paano? Yeah, we of course, equal billing siya lahat eh. So we Lisa and I really made sure na magsha-shine lahat, no? Kumbaga, hindi pwedeng hindi. When we were doing the repertoire, so syempre lahat kami, nag-uusap-usap kami. Kagaya nga ng sinabi ng ilan dyan, merong ibang mabilis sumagot, may ibang napakabagal, no? Nagsara na yung repertoire, hindi pa rin nagbibigay. So, ito na umiiral yung pagiging director? yes, kasi syempre, kumbaga, ako naman naniniwala ako that, of course, friendship is friendship, but of course, you also have to be professional. And when it comes to that, I'd like to think that I can be professional, of course, with na may puno-puno naman ng respeto sa artistry ng bawat isa. Ang maganda kasi dito, sa show na to, we made sure na may inputs lahat ng bawat isa. Siyempre, they're all artists. May kanya-kanya silang, alam mo yun, kaalaman sa ginagawa nila, may kanya-kanya silang star power, alam mo yun. And gusto ko, itong concert na to is para representative of each other's expertise. Kumbaga, may mga bagay na ilalagay kami ni Liza dito para pang break lang, but at the same time, kasi ako din as an artist, I don't wanna do something that I'm not comfortable with. Diba? So, ito masasabi ko na halos lahat sa amin, except for one, comfortable sa gagawin nila. De, pero, kumbaga right now, nandito na kami sa concert prep, so, nasa pag-aareglo na yung musical director namin. So far, the arrangements that has been done, nasend na namin sa kanila, learning na rin yung iba ng mga songs na gagawin. Right now, we have a meeting then with our creatives later at 6 p.m. so that hopefully you guys can attend para, you'll meet the whole team as well. So we have the stage design already, the lighting designers. Okay na. Kumbaga, it's really a matter of just preparing everything. Kasi ganun naman yun eh. Tsaka ilang weeks na lang. Yes, a few weeks to go. So you really want to make sure that every artist, magkaroon sila ng tamang moment para sa kanila. And at the same time, yung kami naman as a group, ma-highlight din yung pagiging united namin. And so far with what we have now, I'm very confident na yung creative direction ni Liza and yung execution din na gagawin ko along with my team, sobrang excited ako. And siguro happy lang ako na tawag dito na dumating na rin ako sa point na when I'm directing and I'm also a performer, it's not as hard as people would think na mahirap siya. Because I think kapag performer lang ako, iba yung klaseng kaba. Alam mo yung grabe ka mag-overthink sa mga nangyari. Paano ko mangyari ito? Paano ko mangyari yan? Whereas kung ako yung director, nami-make sure ko na lahat ng mga naiisip kung ano pwede mangyari, magagawa na namin ng paraan. So, yeah, I'm just very excited. And I'm sure naman, we may see us fool around and everything, but kapag andyan na yung trabaho, andyan na yung trabaho. Ay, iba pala, Right? director. Right? Ay, Right, okay. Oo. Guys, yung nakikita ba namin sa ASAP na performance niyo dati, meron pa rin sa show? Yes, of course. Kumbaga, we will start there. Kasi doon kami nakilala eh. But that will begin the journey. But kumbaga, doon magsisimula hanggang sa palalim na siya ng palalim, palaki ng palaki, at pasarap ng pasarap. Wow! Ano ba yun? Gusto na pangkat Idala ako sa'yo. things that you have to consider. So parang sabi ni Liza, which was a good decision, sabi niya, love,
talk to the group about it and let them decide kung ano mangyayari sa billing. So, agree kayo lahat sa arrangement? Inano lang namin by height. Hindi na kaya naman mga manager ninyo. Kaya ako yung nauna kasi Kaya by si height. Ice yung una. Kasi by height namin Ay, akala ko by handsomeness. Ay, hindi. Kasi mauna ako. Okay. Okay, thank you. Pero yun na, salamat po. Thank you. And then siguro, kidding aside, no? Siguro that's one thing I love about this group. Siguro that's why we work really good together. Kasi there's no ego. Kumbaga, we're all confident sa sarili-sarili naming mga talento. Pero pag magkakasama kami, all ego is left out of the door. Parang, ang goal namin is to have fun, to make good music, and just be happy. Parang reunion, di ba? In fact, I wanna share lang that nung yung issue na yun na, paano yung billing, parang lahat nag-freeze eh. Parang we didn't want to tackle that. Parang ayaw na, pwede ba wala na lang yan. Unfortunately, syempre as professional artists, kailangan ma-discuss. Pero kung makikita nyo lang yung unang natanong natin, paano billing, lahat ay kasi ayaw namin siya natakal. So, sino nag-break ng ice? Si Ice. Ano break ng Hindi, ice? ang inisip na namin, iba-ibang pangalan na lang ilagay eh. Pero yeah, so nakakatuwa lang na it didn't matter. Alam mo yan. When normally, di ba, magmamatter yun. So, sino pa yung nag-decide? Si Ice na lang yung nasa Oh, billing. Ice. Walang end. Nakita ko kanina, parang walang may end. Oo, wala nang ganun. Kumbaga, ito nga si Juris nakakatawa, kahit sino na lang bahala na. Parang aburido na siya pinag-uusapan namin hindi. Yung managers nila, di ba, nag-react? Or wala bang, tinanong nyo ba ang mga Alin to? manager nila? May Hindi. something special na system. No, siguro kasi parang, Oo, no? parang, meron kaming GC. So sa GC namin, nandun kami, artists, nandun yung mga managers nila. Siguro ang maganda lang sa amin is parang the relationship sa amin is sobrang solid. So parang we inform, kumbaga, mag-uusapan namin as a group, then they will inform their managers. Parang ganon. Ang iba, kasi dati manager, bago Oo, para siyang ganon eh. So parang siya nandun pa rin out of respect sa management. Pero parang sa usapan namin, parang, game ba tayo dito? Saka Ice, feeling ko parang gets na rin nung mga agencies namin na, o kung sino man yung kasama namin sa mga karera namin ngayon na, ito yung project na gusto talaga namin gawin at gagawin namin to nang hindi siya yung may bahid ng, dapat si ganito, hindi siya ganun pa. Sabi nga ni Ice, walang ego na involved eh. Gusto ko rin actually magpasalamat sa Fire and Ice dahil ang sigurado ko kung wala sila, kung hindi like sila Ice, sila Lisa and the whole team, hindi mangyayari to eh. Alam mo yun? And yung handling nila, the whole marketing aspect dun sa ako masaya ako na sila Ice at si Lisa yung yung producer nitong project. And I assure you kay yan, pag Fire and Ice maganda, kasi wala silang Ay, naku, Pag yung design pa lang, ang bongga-bongga na, mga LED, may pasabog na LED, ganyan. Oo, lalo na si Ice pa yan. Ako po. Ay, lagi ako nagpapasabog. Ay, sana lang Nakasabog ko lang kanina. Wala daw ba naging problema sa ASAP o sa ABS na ginamit niyo yung... No, actually, nagpaalam ako sa kanila. Kasi syempre, always, di ba, parang we have a very small industry. And as much as possible, we don't want to burn bridges. And malaki ang respeto namin sa ABS-CBN, especially sa ASAP, because sila nagbuo sa amin eh. Yes. Di ba? So parang it's just, talagang, na-excite nga sila for us. Na parang, oh my God, I'm so happy. Ganun sila. And they're very, very supportive. Yeah. Ay, at least klaro. Thank you so much. Thank you. Yes. Hi, Ice. Kunin ko lang yung question ko from kwento ni Cindy kanina, yung production number na parang nag-iba ng pwesto yung actual na. I mean, like for me kasi, I think kung hindi lang sila, napaka-humble mo kasi ng artist, kung hindi lang sila Gary or Regine ang itatapat sa'yo, walang pwedeng mang-ego sa'yo eh, because you've achieved so much in industry even at a young age. Pero ikaw ba, nagkaroon ka ng time na may sumubok na
mang-ego sa'yo at anong ginawa mo? Buhay pa ba? Buhay pa ba? At kung hindi man, anong maipapayo mo pag nagano ng isang artist? At saan naggagano ng artist? Yeah. Oo, nangyari na yun ilang beses sa akin. Siguro if ako lang naman yung madadali ng ego niya, I can easily let it slide eh. Kasi siguro doon ako sa point ng buhay ko na kailangan ko pa bang bigyan ng energy to? Alam mo yun? Di ba? Pero I only stand up against something if may ibang taong nadadamay. So let's say with this one, I'm very protective of everybody here. So kung ako lang to, go. Pero if matitira tong mga to, if may masasabi, if makita kong dehado sila, doon tayo magkakaroon ng problema. Hindi ko ba na-upset pag yung nangiigo sa'yo mag-aaral ka nga muna kumanta? Hindi na kailangan bigyan ng panahon. Oo, ako, #unbothered naman ako. Oo, hindi kasi, kumbaga siguro, I think that's when maturity comes in also. Parang, I pick my battles, diba? Parang, ang saya ng life, alam mo yun, parang I have my wife, daughter, my mom is good, I have an amazing brother, I have amazing friends. Diba? Parang I have a good career, I'd like to think. Na after, diba, how many years I'm still here, andyan pa rin kayo, nakikinig kayo sa mga sinasabi ko, nilalagay niyo pa rin kami sa mga periodiko at sa mga kung saan-saan. So, anong irereklamo ko? Diba? And at the same time, I know I have to constantly learn more to be a better artist. I'm not saying I'm the best because I'm not. There's definitely better people than me. Pero I know my place in this industry. So yun. Ako, okay na ako doon. That's yun ang lagi kong iniisip. Okay na ako doon. Swak na ako doon. Yun lang. I become protective sa mga taong mahal ko. Yun yung huwag niyong titirahin. Sikat pa daw ba yung taong nangiigo sa'yo? Oh, wait, sorry to butt in. May pinag-usapan talaga kayo ng certain person? Or ano ka? Okay. Sorry. Ako lang. In general. Oo naman. Natuto na po ako. Hindi ko na po inulit. Ako po, nakamove on na po ako sa ngayon. After ng Burgos Circle, wala na talaga na ako. Yeah, so I think, kasi gano'n naman sa industry natin eh. Di ba talagang meron at meron papasok na medyo mataas ang ihi. Hayaan na natin silang umihing pataas. Kasi ako hanggang pababa lang talaga yung akin. Or simply because of you, they just don't know any better. Alam mo yun? Yes, and siguro kasi ngayon, and siguro what makes me sad lang is, siguro, I grew up, hindi ako I grew up. Hindi rin. Nasanay ako sa kultura kasi I was brought up during the 80s, right? And during the 80s, alam natin ibang kalakaran, di ba? Talagang hindi uso yung mga 50 yung kasama mo. Alam mo yun, yung pupunta ka sa set, ako lang, nanay ko. And my mom talaga siguro, she brought me up na talagang, she made sure na ang respeto ko ay mula CEO to utility and everybody in between. Papasok ka sa, hahalikan mo, babati ka. Whether mas malaking artista o mas maliit kang artista, babati ka. So, nakatatak yun sa akin. Pag sinabing ganitong oras or earlier. So siguro, siguro ngayon, iba na. I don't even know if there's a training. Diba? If these new artists are being trained. Kasi para sa akin, it's not just kung paano mo gawin yung craft mo eh. But it's actually kung paano ka rin makisama sa mga tao sa paligid mo. And for me, that's very important. So, kapag may mga nakikita akong gano'n, instead of mabuisit ako, I just keep it in my own space. Para okay ako. Huwag lang sila pumasok sa space ko, tapos tataasan ako ng kilay. Iwan ko usapan. Parang gano'n. So, that's why masasabi ko na in how many years dito sa trabaho na to, konti lang talaga. May bilang ko lang talaga sa kamay ko yung masasabi ko, close ko within the industry. Kasi, yun nga, medyo picky ako pagdating doon. Gusto ko pareho kami ng ethics. Gusto ko pareho kami ng paniniwala. Ganun. Pero kung ako lang yung artist, ang hirap kang iguhan eh. Kasi Song of the Year.
a Diamond Award, hit movies pa. Ano, di ba? Gold star. Yeah. Thank you. Kay Noy lang yung question din kanina, no? So,